Malakas ang buhos ng ulan at bayo ng hangin. Sabi sa balita ay signal number 3 ang lakas ng bagyo, kaya asahan na ang malawakang pagbaha at pagkawala ng kuryente. Kasalukuyan akong nasa istasyon ng jeep kasama si Rhea. Hinihintay ang asawa kong si Jello. Susunduin niya ako dahil walang masakyan pa uwi. Lian, aabutin na tayo ng bukas dito. Uwi ka ni Rhea, ang kasamahan ko sa office at malapit na kaibigan. 29 years old na si Rhea, pero hindi halata sa kanyang itsura. She looks younger because of her sweet and innocent-looking face. She's tan, slim, sexy and hot. Mauna ka nang umuwi, malapit lang naman ang sa inyo. Sagot ko. Sa tingin mo iiwanan kita? Kung mapano ka dito? Mamaya kung sino-sinong lalaki lang dyan ang dumampot sa'yo. May kaba niyang sinabi sabay nakaakbay sa'kin. Hala, hindi naman siguro. Wika ko sabay ngiti ng alanganin. Ano ka? Sa ganda at bata mong yan? Kaya pati manager natin panayang dikit sa'yo eh. Nakaramdam ako ng hiya sa sinabi ni Rhea. Akala ko ay tapos na siya, ngunit hindi pa pala. Alam mo bang sa department natin, maraming nagpapantasya sa'yo, Lian. Dalagang-dalaga kasi ang aura mo. Hindi halata na 20 years old ka na at may asawa't anak. Aniya habang malambing na hinaplos ang balikat ko. Paano naman? Mestisa ka, makinis, maamo ang muka. Tapos lagi kang nakangiti. Higit sa lahat, sexing-sexy ka. Dagdag pa ni Rhea habang inieksamin ang katawan ko. Hoy, tumigil ka na nga. Nako-conscious na tuloy ako sa mga sinasabi mo. Wika ko pagkatapos ay sinubukan kong lumayo sa kanya. Abala si Rhea sa pagharot sa akin nang biglang nag-text si Jello. Agad ko yung binasa habang umaasang papunta na siya. Ngunit mali pala ang aking hinala. Babe, sorry. Hindi kita masusundo. Nawalan ng gas ang motor. Nag-init ang aking ulo dahil sa text ni Jello. Nag-reply ako sa kanya at sinabing, sana kanina mo pa sinabi yan. 2 oras na kaming naghihintay dito. Naabala pa tuloy si Rhea. Wala pang 1 minuto ay nag-reply agad siya. Malay ko ba? Nakatulog na ako eh. Pagod din kasi ako sa trabaho. Tumulo ang luha sa aking inis kaya hindi na ako nag-reply pa. Lian, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Rhea sa akin habang nakayakap. Hindi pala ako susunduin ni Jello. Hindi man lang niya sinabi. Para tuloy akong tanga dito na naghihintay sa wala. Maiyak-iyak kong wika. Ayaw ko munang umuwi sa amin. Galit ako sa kanya. Humihikbi kong tugon. Hinaplos niya ang aking likod at malambing na nagwika. Sa amin ka na lang muna matulog, Lian. Bukas ka na lang umuwi kapag malamig na ang ulo mo. Tumango naman ako bilang pagpayag. Matapos ay inihanda namin ng sarili para sa pagsugod sa malakas na buhos ng ulan. Halos masira ang aming payong sa lakas ng hangin, kaya basang-basa ang damit namin. Makaraan ng 15 minutos na paglakad-takbo ay dumating kami sa apartment ni Rhea. May taas na 2 palapag at maganda ang disenyo. May mga tanim din siyang halamang namumulaklak. Pagpasok namin ay inabutan namin sa sala ang asawa niya kasama ang isa pang lalaki. Nagiinuman at nagtatawanan. Natigilan sila nang makita kami. Oh, basang-basa kayo. Dapat sinabi mo na pauwi ka na nang nasundo ko naman kayo. Sambit ni Kuya Roy, ang asawa ni Rhea. Kasama mo pala si Lian. Kumusta ka na? Long time no see ah. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Okay lang po ako, Kuya Roy. Nakangiti kong sagot. Mabait at friendly si Roy. 34 years old na siya. May maladerek na apil. Lalaking-lalaki kasi ang dating niya, plus macho at simpatiko pa. Paakyat kami ni Rhea sa 2 palapag nang bigla siyang tawagin ng kainuman ni Roy. Oh, tagay muna Rhea. Sambit nito. Sige, salamat Arnold. Kinuha ni Rhea ang alak at ininom yun. Matapos niya, ako naman ang inabutan ni Arnold ng alak.
Umiling ako. Hindi kasi ako umiinom, lalo na't hindi kasama si Jello. Pero pinilit ako ni Rhea. Pagbigyan mo na Lian, baka magtampo si pare. Sambit nito sa akin. Nasa 30s na si Arnold at base sa forma at pagsasalita niya, parang sa call center siya nagtatrabaho. Cute siya at mukhang mabait, kaya pumayag na rin ako. Pikit mata kong ininom ang shot ng whiskey. Gumuhit sa lalamunan ko ang alak at sa isang iglap lang, nag-init ang nilalamig kong katawan. Very good. Sambit ni Arnold sabay tapik sa balikat ko. Naramdaman ko na kakaiba ang tapik niya. Parang may mali siya. Matapos yun, umakyat na kami ni Rhea upang mag-ayos ng aming sarili. Wala akong dalang damit, kaya pinahiram muna niya ako ng white spaghetti blouse at maiksing pink shorts. Parang puputok ang aking dibdib, ngunit nang masdan ko ang sarili sa harap ng salamin ay ang sexy kong tignan. Grabe, bagay na bagay sa'yo. Bulalas ni Rhea na mas mapusok ang suot na damit. Matutulog na tayo? Tanong ko sa kanya. Hindi muna. Inom muna tayo sa sala. Pilya ang ngiting wika ni Rhea, kaya napilitan akong sumama sa kanya. Naupo kami sa sala kasama si Roy at Arnold. Tinagayan kami ng alak at nagkwentuhan. Masayang kasama si Roy at Arnold. Kaya naman aliw na aliw kami ni Rhea sa batuhan nila ng jokes. Nang makaramdam ako ng hilo at antok, inaya ko na si Rhea na matulog. Pumunta kami sa kwarto nilang mag-asawa at nahiga sa kama. Dala ng pagod, antok at hilo, mabilis akong nakatulog. Naalimpungatan ako dahil sa ungol ni Rhea at malakas na pagyanig ng kama. Mabilis na tumibok ang aking puso dahil mukhang nagmimilagro ang mag-asawang Roy at Rhea. Talaga bang ginagawa nila yun kahit katabi nila ako? Hindi ko makapaniwalang sabi sa aking sarili. Marahan kong iminulat ang aking mga mata at laking gulat ko nang makita ang ginagawa ni Arnold at halos mabaliw naman si Rhea dahil doon. Bakit si Arnold ang kasama ni Rhea? At asan si Roy? Pagkalito ang bumalot sa aking isipan. Ngunit unti-unting nawala ang aking mga katanungan dahil habang tahimik akong nanonood sa kanila, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkainggit kay Rhea. Grabe naman tong si Rhea kung mag-ingay. Ni hindi man lang naisip na nandito ako at baka magising. Buisit, bakit ba kasi dito pa naglampungan ng dalawang to? Naiinggit ako kay Rhea dahil bakas sa mukha nito na sobra itong nag-e-enjoy. At bakit naman hindi? Ang galing pala nitong si Arnold. Hindi nagtagal. Hindi ko na rin kinayang pigilan kaya sumabay na ako sa kanila. At syempre, wala naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang. Ngunit halos atakihin ako sa puso nang biglang sumulpot si Roy. Gising ka na pala, Lian. Tayo naman ha. Bulong ni Roy sa akin pagkatapos nun, unti-unti itong bumaba sa paanan ko. Halos mapugsat ang hininga ko dahil dun. Gulong-gulo ako sa nangyayari. Ano ba tong pinasok ko? At bakit ganun si Rhea at Roy? Ano bang klaseng trip meron sila? Pero bakit nagsisimula na akong mag-enjoy? Maya-maya ay iniwan ni Arnold si Rhea at sumali sa amin ni Roy. Sa akin na nakatuon ang pansin ng dalawa. At nagulat ako sa aking sarili dahil parang natuwa pa ako dahil dun. Lasing sa glory ang aking tinatamasa nang biglang pumasok sa aking isipan si Jello. Buong pagsasama namin ay pareho kaming tapat sa isa't isa. Nangako na siya ang una at huling lalaki para sa akin. Ngunit ngayon, hindi ko magawang humindi sa tukso. Hanggang sa tuluyan na akong sumuko at ipinaubaya na kay Roy at Arnold ang lahat. Lian, alam mo, type na type kita. Matagal ko nang gustong mangyari to. Sambit ni Roy habang hinihingal. Napansin ko na kaming dalawa na lang ang nasa kama. Hindi ko nakita na umalis si Arnold at Rhea sa sobrang pagkahumaling ko kay Roy. I can say na mas magaling ito kaysa kay Arnold. Nag-enjoy ka ba?
Tanong sa akin ni Roy. Hindi ako sumagot dahil naiilang ako. Unti-unti ay nakaramdam na ako ng pagsisisi. Look at me, Lian. Sumagot ka. Nagustuhan mo ba? Kasi kung hindi, kailangang magbago ang sagot mo. Bulong nito sa akin. Sa mga kilos ni Roy, parang alam ko kung saan na naman yun papunta. Ngunit hindi pa rin ako sumagot. Habang malalim ang aking iniisip, biglang pumasok sa kwarto si Rhea at Arnold. Nagtatawanan ng mga ito habang naghaharutan. Nang sumenya si Rhea ay lumapit na rin sina Roy at Arnold. This time, mas matindi ang mga naging kaganapan. Ganito ba talaga ako ka-wild? Akala ko ay conservative ako. Hindi ko nga magawang magsalita ng bastos na salita. Nahihiya kasi ako at hindi tama para sa isang babae. Ngunit heto ako ngayon. Halos mabaliw na sa pakikipaglaro kay Rhea, Roy at Arnold. Sinubukan ko pa ring pigilin ang aking sarili. Sa ganitong paraan, mababawasan ang bigat ng aking konsensya. Umaasa ako na sana walang makaalam ng katotohanan na nagawa kong pagtaksilan ng aking asawang si Jello. Habang abala kaming apat, naramdaman kong may isa pang sumali sa amin. Kumabog ang aking dibdib at may kung anong kabaang naglaro sa puso ko. Bakit parang may mali? Nag-e-enjoy ka ba, babe? Sambit ng pamilyar na boses. Si Jello. Bakit siya nandito? Pilit akong umalis sa aking pwesto, ngunit hindi ko magawa dahil tatlo silang pumipigil sa akin. Tumulo ang luha ko dahil sa kahihiyan at takot. Bakit siya nandito? At bakit hindi siya nagagalit kahit na... Ano bang nangyayari? Litong-lito na siya. Relax ka lang, babes. Huwag mo akong alalahanin. Alam mo bang matagal ko ng pangarap na mangyari to? Sambit ni Jello habang nakangisi. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. Ngunit mas nagulat ako sa aking reaksyon. Dahil tila napatid na ang aking katinuan sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman.